Noong panahon iyon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan? Nasa pasimulay niya na lang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila na kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.
Diyos sa inyong lahat. Alam po ninyo, sa aming mga pare, nagbibigay ng kagalakan sa amin na magdiwang ng kasal, sakramento ng pag-iisang dibdib, hindi lamang yung first time, kundi yung mga anniversaries. Katulad ng 25th wedding anniversary, no, na ginagawa natin ngayon, mga golden wedding anniversaries. Bakit? Because every time we celebrate anniversaries, we actually celebrate milestones. No? Milestones. And mind you, talagang we were able to accomplish much in life. Sa panahon kung saan, alam po ninyo, yung ako'y bata-bata, wala naman talaga yung mansari. No? As far as I know, when I was in elementary, high school, even when I was in college, no, there's no such thing as mansari. Talagang sineselebrate anniversary, meaning isang taon. At kinakailangan ang isang relasyon tumagal ng at least isang taon. Pag hindi tumagal ng isang taon, there's no reason to celebrate. Pero ngayon nauuso ang mansari. Hindi nga lang mansari pag minsan eh. Pag minsan ngayon, meron na rin weeksari. Nakailang linggo na. No? You know, some people would say, Father, talagang ganyan kami ka-in love sa bawat isa. No? Kung po pwede lang sana kung ilang araw na kami, we will always celebrate it each day. No problem with that. Wala namang problema dyan eh. Pero pag minsan nagtatanong ako, bakit tayo nagse-celebrate na ng weeksaries, ng monthsaries? Dahil isa sa mga realidad ay ganito. Kalimitan, ang mga relasyon ngayon hindi na tumatagal ng isang taon. No? Sometimes hindi na tumatagal ng isang taon. Mga ilang-ilang buwan na lang. Kaya bago pa man umabot ang baka hindi na umabot ng isang taon, i-celebrate na yung monthsary. Tatandaan ko yung si Monsignor Cacho, isa sa mga senior na pare dito. Sabi niya, Monsignor, magfo 40 years na kayong pare. Bakit ingrande ang celebration natin ngayon? No? Sabi daw doon Ruby anniversary. Ewan ko kung ano yun. No? Basta 40th anniversary ng pagkapare. Sabi ni Monsignor Cacho, ay nako, gawin na natin ang grande ngayon. Bakit? Baka hindi daw siya tumagal ng golden. Kaya 40 pa lang, sineselebrate na. But you know, the point here is this. Every year, no, every anniversaries ng buhay natin is really a cause for celebration. Because it's already a milestone. Sa panahon natin ngayon na kung saan ang ugnayan parang hindi tumatagal. Sa panahon natin ngayon na marami mga tao nagdududa, meron bang forever? No? Bakit nila sasabi yon? Dahil pag minsan hindi rin tumatagal. Ang sakramento ng kasal, sakramento ng pag-iisang dibdib, ay ang sakramento na nagpapatunay dapat na merong forever. No? Kung meron mo magpapatunay na merong forever, sakramento ng kasal. No? At sakramento ng pagpapari rin. No? Because we call these two sacraments the sacraments of lifelong commitments. Na merong mga commitment tayo. No problem with that. But there should also be certain lifelong commitments. Na pag nag-commit tayo sa isang bagay, hindi lamang pang ilang taon lamang, kundi panghabang buhay. At yan po ang pinagdiriwang natin ngayon. Your silver anniversary is really a great cause for celebration. Dahil ito isang malinaw na pagpapatunay na ang pag-iisang dibdib, pagtataling puso, ang sakramento ng kasal ay nagpapatunay na merong mga bagay-bagay sa mundong ibabaw na talagang dapat na hindi lang pang matagalan, kundi pang magpakailanman. I do hope and pray na sa inyong pagsasama, no, after silver anniversary, merong another 25 years
No? Golden naman. No? It all depends on God's grace. But yes, though it depends on God's grace, it also depends on us. That we continue to commit each day of our lives to each other in the sacrament of marriage. Ang sakramentong pinagdiriwang natin ngayon ay isang pagtitibay lamang. No, kung ano-anang narating ninyo sa mahabang panahon, kung natapos nyo ng 25 years, kaya nyo uli ng another 25 years. Dahil kung ano man ang naranasan nyo noon at mga pagsubok sa buhay pag-aasawa at pamilya, malalampasan nyo na rin sa mga susunod pang taon ng ating buhay. Lalo tigit kung kapiling natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay pag-asawa at buhay pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Belinda, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Renato na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Renato, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Belinda na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Belinda, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Renato na naririto ngayon alinsunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso ba ang iyong pagtanggap sa kanya bilang asawa? Opo, Father. Renato, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Belinda na narito ngayon alinsunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon, hiniling ko na sabay ninyong dasalin itong panalangin ito. Pakiulit lang po sasabihin ko. O Panginoon, O Panginoon, kami po ay iyong loobin kami po ay iyong loobin na magkaisa ng kalooban at damdamin. na magkaisa ang looban at damdamin Mula ngayon, Mula ngayon, sa kaginhawaan at kahirapan, kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitiboy ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Belinda, Isuot mo ang singsing na ito isuot mo ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. ng aking pag-ibig at katapatan Sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Anak at ng Espiritu at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Renato, Isuot mo ang singsing na ito suot mo ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama Sa ngalan ng Ama at ng Anak at at ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Belinda, Inilalagay ko sa iyo naalay ko sa iyo ang mga aras na ito ang mga aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga at pagkalinga sa kapakanan mo. sa kapakanan mo Sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng ng Anak Anak at ng at ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Tinatanggap ko Renato, tinatanggap ko ang mga aras na ito ang mga aras na ito at nangangako ako at nangangako ako na magiging iyong katuwang na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit sa wastong paggamit at pangangasiwa at pangangasiwa ng ating kabuhayan. ng ating kabuhayan.
nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging kumari kita. Kayong dalawa naging kumpare ko. Hindi lang yon, best friend pa. At saka naging mabuting kaibigan. Sana ipagpatuloy niyo yung pagsasama niyo, palagi kayong mag-unawaan. Wala namang normal na, wala namang asawang perpekto, pero palagi niyong ilagay sa center ng buhay niyo, Panginoon. At lahat ng pagsubok, malalagpasan ninyo. At isa pa, Be, hindi ko man sinasabi ito, proud ako na maging kaibigan kita. Bilib ako sa'yo kasi napakatibay mong babae. At higit sa lahat, naging mabuti kang ina sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Ipagpatuloy niyo lang yun at nawagabayan kayo ng Panginoon. Yun lang. Good evening po sa inyo lahat. Best wishes, pare. Pwede bang mag-kodi ko? Pwede po. Pwede bang mag-kodi ko? Yan, huwakan muna Kodi ko natin. kasi ako rito eh. Hindi ko alam na magsasalita kasi ako eh. Pare, mahaba pare, para sa ito eh. Good afternoon to all of you and congrats pare, mare. Pare, sa haba ng panahon pinagsamaan namin ni paring JR, marami akong natutunan sa kanya. Sa kanya, lalo na nung naging ninong siya ng bungso kong si Jasmine. Sa pagiging isang ama sa dalawa niyang anak na si Gian at saka si Jea, si Paulo, nakita ko kung paano niya ito sinusubaybayan at sinuportahan until now. Isang napakalaking achievement para sa isang ama ang makita na naging professional at successful ang mga anak. Nakita ko yan kay pare. He's one of a kind of father. Responsible father. Bilang isang asawa naman, nakita ko ang pagbibigay niya ng panahon kay Maring Baby. Lagi silang lumalabas kasama ang mga anak. Kahit busy siya sa negosyo, di niya kinakalimutan ng pasayahin si Maring Baby. Kaya napakaswerte ni Maring Baby sa pagkakaroon ng asawa na tulad ni paring JR. At syempre, maswerte rin si pare kay Mare. Bilang pare at kaibigan, napaka-cool niya. Lagi siya to the rescue. Kung sino sa mga pare at kaibigan niya ang nangangailangan ng tulong, lagi siyang nandyan to help them. Kaming mga pare niya na may Friday group, laging nasa puso niya lagi. Lumalabas kami together, nagsisiming kami together, natutulog kaming magkakasama, nag-overnight kami, usually sa beach o resort. Pag nagbibigay siya ng payo sa amin, laging makatotohanan at para sa ikabubuti ng lahat. Kaya pare, continue mo lang ang mga nakagawian mo. Pare, in behalf of our Friday group, we salute you. Mabuhay ka, pare. Gusto po namin mag-thank you po sa lahat po ng nakarating dito sa special day po ng aking parents. And actually po, it's a dream come true po para sa parents ko kasi first church wedding po nila. Kasi yung 25 years ago po, civil wedding po yung ginawa nila. Dito rin po sa Olonga po, di ba? So, civil wedding po. Kaya ngayon, masayang-masaya po kami na finally natupad po yung dream nila na magpakasal sa simbahan. And
gusto po namin magpasalamat sa mga bisita. Unahin po natin yung pinakamalayo po naming bisita. Galing pong Italy. Yung kapatid po ni Papa, si Tito Boy, and his family po. Bihira po sila umuwi, kaya nagpapasalamat kami na nataon na nauwi po sila ngayong okasyon na to. At sa mga kamag-anak po namin sa Tarlac, na lagi pong nandito, salamat po. Yan, mga Baluyot family. At sa Yuzon family po, ayun po, nasa bandang dulo sila. Salamat po sa pagpunta. At thank you din po sa mga friends po namin na galing Bataan na bumiyahe po dito, mga tiga-Ambuklaw. Ayan po. At sa friends po ni Papa, nung nandito pa po siya sa Olonga po, yung Magnolia po. Magnolia. Galing po sila sa si Tatay Abi po. Tatay Abi, gising ka pa ba? Sino pa ba? Sa mga customer po ni Papa, sila Ate Hazel po, nandun po. Sabi po dahil sa inyo. Sige po. Yung iba po kay Paula na. So, thank you po. And thank you din po pala sa Raya po. Raya Photography po. Okay, especially po kay Miss Ping, yung nasa likod po. Siya po yung parang pinakalagi namin kausap. Siya po yung event organizer po natin. Siya po yung tumulong sa atin simula nung umpisa hanggang ngayon po. And sa lahat po na nandito, yung HOM po pala, yung banda natin, ayun po, tutugtog po sila mamaya. Pinakamagaling na banda natin from Bataan. So, hintayin po na. In behalf of our family, yung lahat po ng pumunta dito sa event po ng parents ko ngayon, sobrang nagpapasalamat po kami at na-appreciate po namin yung presence niyo pong lahat. Actually, gusto ko na rin po i-take yung time ito para magpasalamat po sa lahat ng mga talagang pumunta. Especially din po sa make-up artist. Kung nakita niya po yung nagagwapuhan, tsaka po nagagandahan pong mga abay. Ayun po, nasa likod po si Ate Angel, tsaka si Ate Janice. Sila po yung nagpaganda at nagpagwapo po sa amin. Papasalamat din po ako sa mga taga-Tarlac po uli na walang mintis pag may special occasion. Yan, kala Tita Gingging po. Sa mga tiga Magnolia Boys na dati pong nakatrabaho po ni Papa. Papasalamat po ako uli. Yun lang po. Bali, ang message ko na lang po sa parents ko. Actually, di ko na po ito pahabain. Hindi ko na po masyado madrama. Kasi kailangan, na tayo. Gutom na din ako. Actually, ang gusto ko lang, ang wish ko lang po sa kanila kasi lahat naman po na-attain ng parents ko. Kumbaga, yung father ko nasa retiring, na rin siya. Basta ang gusto ko lang is yung keep the love, keep the faith, and lagi kayong mag-travel. Yun lang ang gusto ko. Lagi kayong mag-travel. Para naman makapag-relax kayo. Yun lang at mahal na mahal namin kayo, kaming dalawa ni ate. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat at pwede na po tayo kumain.
sa inyo lahat. Pare, nasa nakikita ko sa iyo, sa inyo mga asawa. Napakaganda ng samahan nyo. At sana pare, tuloy-tuloy yung magandang samahan nyo. Yun po. At yung pagsasama naman po naming mag-asawa, basta kami po, may tampuan din po. Pero pagdating po ng gabi naareglo yun. Tapos po, yung pangangalaga rin po sa isa't isa, ganun din po, nagkakaintindihan po kami. Kung sino yung mali, siya yung humihingi ng dispensa. Yun lamang po. Good evening everybody. Unang-unang sa lahat ay parati kong pinapasalamatan ng ating Panginoon. Pangalawa, ang aking mga magulang. Sana kung nabubuhay pa sila, siguro napakasaya nila. Masaya sila dahil pangarap din ng aking mga magulang na makita akong kinakasal sa simbahan. At sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak na nandito lahat, aking mga kapatid, salamat, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi magiging matagumpay ang okasyong ito. Sobrang saya ko, hindi ko halos may paliwanag kasi ngayon ko nga lang naranasan tong ganitong klaseng kasiyahan. Kaya mahirap ipaliwanag, halos di nga ako makakain kanina ng tanghalian, di ako makakain ng kahit anong klaseng ko ng pagkain, wala akong gana. Kasi iba yung nararamdaman ko eh. Iba pala yung ganito. Pero pinangarap namin talaga itong mag-asawa, pinangarap namin. Sa awa ng Diyos, sa tulong na rin ng mga kaibigan, kamag-anak, kapatid ko, natupad lahat ang mga pangarap namin. Kaya maraming salamat sa inyo. Lahat ng dumalo, maraming salamat. Ngayon naman, message ko sa aking pinakamamahal na asawa. Tawagan namin wet. Sweetheart, shortcut for wet. Pinapangako ko sa iyo na another 25 years na mamahalin kita, susuportahan kita, at siguro pag umabot pa rin tayo ng another 25 years, 50 years siguro, paplanuhin natin ulit ang magpakasal. Golden. At i-imbitahin natin ulit sila para mga witness ulit sila na umabot pa rin tayo sa golden anniversary. Mahal na mahal kita, Wet, at pinapangako kong hindi kita pababayaan kailanman. 10 ng ating 2 anak, itataguyod ko kayo habang ako'y nabubuhay. I love you, Wet. Wow! And then, Madam? Ako na ba? Hello, magandang gabi po. Unang-una ho sa lahat, magpapasalamat po muna ako sa Diyos kasi marami yung nagpunta rito. Pangalawa po sa mga tumulong po sa amin, sa mga sponsors namin. Unang-una na ho si Kuya Boy, yung kapatid namin. Sagot nila to yung singsig eh. Regalo nila. Oo.
Kaya, tas yung mga tumulong sa amin para dito, yung kumpare ko, sa mga abala, Maring Vicky, paring Dani. Sino pa ba? Kuya Boy Mora, ito. Malaking ano namin dito. Kasi talagang pagkaano naaasahan namin. Sa lahat ng dumalo, kay Angel, thank you naging tao ako ngayon. Ha? Sino? Si ate, si Geraldine, yun na lang, hindi ko alam pa. Hazel, sa mga lahat ng Ambuklaw, sa mga kapatid ng asawa ko na taga-Italy, si Ate Josie sa Laguna, sa mga taga-Tarlac na wala yata si Gingging nasaan. Alam mo ba, nag-CR. Tate Abe, ayun, si Ninong Mangboyet. Ninong at Ninang, nawala na yung iba eh. Maraming salamat sa inyo Sa Raya Photography, lalo kay Miss Christine Dacanay, at sa Travelers, ano pa ba? Sa HOM, ayun lang po. May message ba? Hindi ho kasi sa totoo lang ho. Ako kasi yung taong hindi ho ako ganun kabilis pagdating sa kasal. Alam niya yan kasi nung basta ako nagsasama kami okay na. Kaya lang, until one time na narinig ko nung nasa Bataan kami, may kinukuha siyang ninong, si Ninong Boyet yata yun. Kaya parang natuwa ako. Sabi ko, pa rin pala siya na makasal kami sa Oo, nagpursige pa rin siya. Pero ako kasi, pinangarap ko din, pero hindi ko ganun hinangad. Nagtatanong, kailan ba ako pakakasalan sa Yung tanong labas, parang ganun lang, wala lang. Until nga narinig ko na si Ninong Boyet, kung ikakasal ba kami, kukunin kitang ninong, okay lang ba sa'yo? Kaya nagulat ako, interesado pala to sa akin. Kaya, ikaw pala dahilan Birin nyo, November lang yun. Narinig ko siya, tapos January, pinlano. Pero yung pagpaplano namin, hindi talaga gano'n na talagang kumbaga biglaan. Tapos tinanong ko yung panganay nila kung anong pecha sila nandito, para sakto nandito, para meron kaming magulang. Sila kasi yung pinakamagulang namin sa ngayon. So, ayun, nagpapasalamat ako dahil binigay mo yung lahat ng pinapangarap ng babae, yung makapagsuot ng ganito. Talagang, ang ganda ko, no? Wala akong pinangarap, yung mga pangarap ng babae, natupad ko rin. Kinumpleto mo kung ano yung pagiging babae ko, pagiging asawa mo. Nakumpleto ako. Kasi sa totoo lang, nakukornihan ako kagaya ko kanina nung wear this ring. Di ko alam kung napapansin niyo ako. Tumatawa-tawa ako. Ayoko kasi yung mga ganon. Kaya parang hindi 100% ang ko sa kasal. Kaya lang, dahil na rin sa kanya, salamat. Yun lang, maraming salamat. At asahan mo na, ay naku, mahal na mahal kita. Alam mo kasi, sa loob ng 25 years nating pagsasama, o more than 25 years tayo, di ba? Sa loob ng pagsasama natin, sa ating dalawa, ikaw yung mas relax Alam mo kung ano ibig sabihin? Kasi ikaw, konti lang yung mga mo Dahil wala ka naman masyadong pinakisamahan. Pero ako, marami akong nakita, naramdaman, narinig. Marami akong sinalong bala na para sa'yo, sa akin tumama. At higit sa lahat, marami akong sinalo na dapat ikaw. Pero dahil bilang asawa mo nga ako, sabi mo nga, yung obligasyon mo, binibigay mo sa akin, ako yung kumbaga ikaw yung taga-desisyon, ako yung taga-aksyon. So, ayun. Sobrang marami akong butas ng karayom mula nung magsama kami. From the start siguro hanggang sa ngayon, mayroong pambutas ng karayom akong sinusuong para lang sa kanya. Napakahirap, pero tinitiis ko. Tinitiis ko kasi mahal ko siya. Iniintindi ko siya kasi sabi nga niya, ako nang bahala, ikaw nang bahala sa kanila. Pero minsan mahirap. Mahirap.
Huwag ka magano, mahirap. Kasi minsan unfair. Pagdating sa part ko, ako lang mag-isa ang humaharap. Pero pagdating sa part ko, ako yung laging nakaharap. Napapansin nyo, wala akong isang kapag-anak. Ang lungkot Pero kakayanin ko para sa'yo. Kasi yun yung binigay mong role ko eh. Sabi mo nga, di ba? Asawa mo ko. Kung nga kinakaya ko dahil sa'yo. Pero sana minsan, try to naman. Yung feelings ko rin naman, mahirap eh. Kasi ikaw yung kadugo. Ako, sampid lang ako eh. Pero lahat pinasa mo sa akin. Especially sa mga kapatid mo. Ang hirap eh. Hindi happy ako kasi sinasabi ko lang naman to bilang kasawa mo. Bilang mensahe ko sa'yo kasi tumatanda na rin ako. May sarili na rin tayong kailangan tayong dalawa na lang. Tayo na lang dalawa. Pero dahil sa'yo, dahil hindi mo lahat kaya, hindi ko alam kung bakit. Pero yun lang. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Patuloy kong mamahalin ang mga kapatid mo, kung ano man yung inano mo. Baliban sa isang kapatid mo. At ang mga pakamag-anak mo, mamahalin ko sila kasi minamahal nila ako. Yan. Minamahal nila ako. Sobra. Lalo si Tita Lydia, yan, sina John, Ate Mare. Basta salamat kasi binigay mo yung pagiging babaeng ang tawag dito. Ito na ako. Thank you very much. Di na muling magkakalayo, ikaw at ako.